Sa unang tingin, walang ipinagkaiba ang bayan ng Luna sa ibang modernong bayan. May matataas na gusali, abalang mga tao, at maliwanag na mga lansangan. May mga kainan, mall, paaralan, at parke kung saan naglalakad ang mga magkasintahan at naglalaro ang mga bata. Ngunit sa ilalim ng normalidad nito, may isang lihim. Ang mga naninirahan dito ay hindi ordinaryong tao. Sa bayan ng Luna, nakatira ang mga aswang. Hindi sila gaya ng mga nilalang sa alamat na may mahahabang dila at nakakatakot na anyo. Sa modernong panahon, natuto silang mamuhay bilang bahagi ng lipunan. May mga doktor, guro, pulis at negosyante sa kanilang hanay. Ang ilan ay nagtatago sa anino, ngunit karamihan ay sanay nang itago ang kanilang tunay na anyo sa mata ng mga hindi kasapi ng kanilang lahi. Isang gabi, dumating sa bayan si Daniel, isang binatang naglalakbay upang takasan ang kanyang madilim na nakaraan. Galing siya sa isang malaking lungsod at napadpad sa Luna. Matapos masiraan ng sasakyan sa gitna ng daan, walang ideya si Daniel na ang tahimik na bayang ito ay hindi tulad ng iniisip niya. Sa paghahanap ng matutuluyan, napadpad siya sa isang maliit na coffee shop na bukas pa kahit 10 oras ng gabi. Dito niya nakilala si Lilith, isang napakagandang dalaga na tila may kakaibang aura. Maputla ang kutis nito ngunit hindi mukhang may sakit at ang mga mata nitong itim ay may hatak na hindi niya maipaliwanag. "Anong ginagawa mo rito sa 10 oras ng gabi?" Tanong ni Lilith habang nakatingin sa binata. "Napadpad lang," sagot ni Daniel. "Sira ang kotse ko. Alam mo ba kung saan ako pwedeng tumuloy? May isang maliit na motel sa dulo ng bayan, pero kung gusto mo, may extra room sa bahay ko." Napatingin si Daniel sa kanya. Isang estranghero siya sa bayang ito, ngunit may isang bagay kay Lilith na nagpatigil sa kanya. Isang bagay na para bang humihila sa kanya palapit. Ang lihim ng Luna. Sa gabing iyon, hindi alam ni Daniel na nagawa niyang tapakan ang teritoryo ng mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa dilim at ang babaeng nag-alok sa kanya ng matutuluyan. Hindi basta-bastang babae. Si Lilith ay isang aswang. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may isang tao na bumuhay sa matagal nang nakatago puso niya. Kabanata 2 ang paanyaya. Malamig ang simoy ng hangin nang lumabas sina Daniel at Lilith mula sa coffee shop. Tahimik ang paligid, maliban sa ilang dumadaang sasakyan at mga naglalakad na tila mga ordinaryong residente ng Luna. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, hindi alam ni Daniel na may mga matang lihim siyang minamatyagan. Naglakad silang dalawa patungo sa isang lumang bahay sa dulo ng kalsada. Mukha itong normal, isang lumang Spanish-style na bahay na may modernong bintana at ilaw sa loob. Nang buksan ni Lilith ang pinto, lumanghap si Daniel ng isang kakaibang halimuyak. Parang halong insenso at isang amoy na hindi niya maipaliwanag. "Dito ka na lang muna magpahinga," sabi ni Lilith habang tinuturo ang isang kwarto sa dulo ng pasilyo. "Walang ibang nakatira rito kundi ako, kaya huwag kang mag-alala." Ngumiti si Daniel. "Salamat. Ang bait mo naman para sa isang estranghero." Ngumiti rin si Lilith, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi ka na estranghero ngayon. Ikaw ay panauhin ko." Habang nakahiga sa kama, hindi mapigilan ni Daniel na mag-isip. Bakit parang may kakaiba sa bayan na ito? Bakit parang may kung anong misteryo sa babaeng nagbigay sa kanya ng matutuluyan? Sa labas ng kanyang kwarto, tahimik na nakatayo si Lilith sa tabi ng bintana. Tinitingnan niya ang buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Hindi niya maintindihan kung bakit pinayagan niyang manatili ang estrangherong ito sa kanyang bahay. Alam niyang delikado ito. Hindi lang para sa kanya kundi para rin kay Daniel. Hindi niya dapat hayaang mahulog ang kanyang damdamin. Sapagkat sa bayan ng Luna, walang puwang ang pagmamahal sa pagitan ng isang tao at isang aswang. Madaling araw nang magising si Daniel, may narinig siyang mga mahihinang yabag sa labas ng kanyang kwarto. Akala niya ay si Lilith kaya hindi na siya lumabas para tingnan. Ngunit nang muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan, parang may nakatitig sa kanya sa dilim. Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Pagtingin niya sa labas, napansin niyang may mga aninong gumagalaw sa kalsada. Akala niya ay mga normal na residente lang, ngunit may kakaiba sa paraan ng kanilang paggalaw. Mabilis, halos lumulutang sa dilim. Hindi niya maaninag ang kanilang mukha, ngunit ramdam niya ang hindi maipaliwanag na pangamba. Bumalik siya sa kama at sinubukang huwag mag-isip. Marahil pagod lang siya
at nilalaro lang ng kanyang imahinasyon ang kanyang isipan. Samantala sa kabilang kwarto tahimik na nakamasid si Lilith sa labas. Alam niyang hindi basta mga residente ng Luna ang mga nilalang na iyon. Sila ang mga bantay ng bayan, mga aswang na sinanay upang tiyakin na walang dayuhang makakatuklas sa kanilang sekreto. Alam niyang hindi dapat manatili si Daniel dito. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya magawang paalisin ito. Kinabukasan habang nag-aalmusal, hindi napigilan ni Daniel na tanungin si Lilith. Napansin mo ba kagabi? Parang may mga taong gumagala sa labas ng bahay mo. Saglit na natigilan si Lilith bagong ngumiti. Marami lang talagang mahilig maglakad-lakad dito, lalo na sa gabi. Kakaiba sila, sagot ni Daniel. Parang hindi normal ang kilos nila. Napangiti si Lilith ngunit sa loob-loob niya, nag-aalala siya. Masyadong matalas ang pakiramdam ni Daniel. Kung hindi siya mag-iingat, baka tuluyan niyang matuklasan ang lihim ng Luna. Siguro pagod ka lang, Anya. Minsan, ang isip natin ay gumagawa ng mga bagay na wala naman talaga. Natahimik si Daniel. Hindi siya kumbinsido, pero wala rin siyang konkretong ebidensya. Pero isang bagay ang sigurado niya, may mali sa bayang ito. Sisimulan na niyang tuklasin kung ano ang itinatago nito. Matapos ang almusal, nagpaalam si Daniel kay Lilith upang maglibot sa bayan. Gusto niyang makita kung ano ang meron sa Luna. At marahil, makahanap ng sagot sa kanyang nararamdaman. Habang naglalakad sa gitna ng bayan, napansin niyang tila normal naman ang lahat. May mga estudyanteng papasok sa eskwela, may matatandang nagkukwentuhan sa labas ng isang tindahan, at may mga batang naglalaro sa parke. Ngunit sa kabila ng normalidad na ito, may isang bagay na hindi tama. Napansin niyang ang karamihan sa mga tao ay tahimik na nakatingin sa kanya sa tuwing dumaraan siya. Parang sinusuri siya ng kanilang mga mata. May kakaibang lamig sa kanilang titig, isang uri ng tingin na parang hindi ganap na makatao. Napatigil siya sa isang maliit na panaderya. Bumili siya ng tinapay at nagtanong sa tindera. Isang matandang babae na mukhang mabait. Matagal na po ba kayong nakatira rito? Tanong niya habang inaabot ang bayad. Matagal na hiho, sagot ng matanda. Bakit mo na itanong? Wala lang po. Napansin ko lang na parang kakaiba ang bayan ninyo. Saglit na natahimik ang matanda bagong ngumiti. Ngunit sa kanyang ngiti ay may bahid ng pag-aalala. Hindi lahat ng lugar ay tulad ng iniisip mo, hiho. Bulong nito. Minsan ang tingin mong ligtas ay hindi pala. Napatigil si Daniel. May gustong ipahiwatig ang matanda. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, biglang bumukas ang pinto ng panaderya at pumasok ang isang matangkad na lalaki. Maputi ang balat nito, matangkad at may mapusyaw na mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ni Daniel ang biglang paglamig ng paligid. Daniel, tawag ng lalaki sa kanyang pangalan. Kahit hindi pa sila nagpapakilala. Lumingon siya, nagtataka. Kilala mo ako? Ngumiti ang lalaki. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay may nakatagong pagbabanta. Kilala kita. At alam ko kung bakit ka narito. Sa sandaling yon, napagtanto ni Daniel, hindi lang si Lilith ang may lihim sa bayang ito. Marami pang iba. Ngayon alam na nila kung sino siya. Daniel hiho, sabat ng matanda na ngayon ay may bahagyang pangamba sa mukha. Malamig pa sa labas, baka gusto mong magpahinga na lang muna. Alam niyang may gustong sabihin ng matanda, pero hindi nito magawa sa harap ni Victor. Ngumiti si Daniel at tumango. Oo nga po, siguro babalik na lang ako sa tinutuluyan ko. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Victor, pero hindi siya nagpahalata. Huwag kang mawawala, Daniel Anya. Sigurado akong marami ka pang gustong malaman tungkol sa bayang ito. Pagkalabas ni Daniel, agad siyang naglakad pabalik sa bahay ni Lilith. Nagsimula nang lumakas ang kanyang hinala. Hindi, ordinaryong tao ang mga taga-Luna. Tungayos alam niyang may nagmamasid sa kanya. Samantala naiwan sa panaderya si Victor at ang matandang babae. Saglit na natahimik ang paligid bago bumuntong hininga ang matanda. Hindi siya dapat nandito, bulong niya. Ngunit narito na siya, sagot ni Victor. Na ngayon ay nakatitig sa bintana. Pinagmamasdan ng papalayong si Daniel. At sa tingin ko, oras na para malaman niya ang katotohanan. Nagtagpo ang tingin ni na Daniel at ng estrangherong lalaki. May kung anong kilabot na dumaloy sa katawan ni Daniel. Parang hindi siya basta tao. Pasensya ka na kung natakot kita.
Wika ng lalaki habang dahan-dahang lumapit. Ako si Victor. Hindi agad sumagot si Daniel. May bumubulong sa kanyang isipan na huwag magtiwala. Ano nang kailangan mo sa akin? Tanong niya, nakikiramdam sa bawat kilos ni Victor. Ngumiti ito, ngunit hindi abot sa kanyang malamlam na mata. Hindi madalas na may dumadalaw na dayo rito sa Luna. Nais ko lang makilala ka. Bakit? Curiosity, sagot nito. At baka may maibigay akong tulong. Hindi alam ni Daniel kung bakit, pero parang may kung anong puwersang humihilas sa kanya upang makinig kay Victor. Parang tinutokso siya ng isang hindi nakikitang impluensya. Ngunit bago pa niya masabi ang kahit ano, biglang nagsalita ang matandang may-ari ng panaderya. Mabilis na naglakad si Daniel pabalik sa bahay ni Lilith. Hindi mapakali sa kanyang natuklasan. Sino si Victor? At bakit parang may alam siya tungkol sa kanya? Pagkapasok niya sa bahay, nadatnan niya si Lilith na nakaupo sa sala. Tahimik na nakatitig sa bintana na tila may hinihintay. Nang makita siya ng babae, agad itong tumayo. Nagpunta ka sa bayan, sabi ni Lilith. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Tumango si Daniel. Oo, at may nakilala akong lalaking ang pangalan ay Victor. Kilala mo ba siya? Saglit na natahimik si Lilith. May lungkot sa kanyang mata, ngunit mabilis itong nawala. Oo, sagot niya sa wakas. At sana hindi mo siya muling makasalamuha. Bakit? Tanong ni Daniel, lumapit sa kanya. Sino ba siya? Huminga ng malalim si Lilith bago nagsalita. Daniel, may mga bagay sa bayang ito na mas mabuting hindi mo na lang malaman. Pero bakit? Mading tanong ni Daniel. Bakit parang lahat ng tao rito ay may tinatago? Lumingon si Lilith sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang isang bagay na hindi pa niya napapansin noon. Takot. Dahil hindi ka dapat narito, Daniel. Nagpatuloy si Lilith, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Alam mo ba kung anong klaseng bayan ng Luna? Hindi ito tulad ng ibang bayan. Oo, mukha itong normal, pero sa likod ng katahimikan, may isang bagay na bumabalot dito. Isang lihim na matagal nang pinoprotektahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel. Ang puso niya ay bahagyang bumilis ang pintig. Saglit siyang tiningnan ni Lilith. Parang nag-aalinlangan kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Pero sa huli lumapit siya kay Daniel at bumulong. Daniel, hindi tao ang karamihan sa mga nakatira rito. Mabilis na naglakad si Daniel pabalik sa bahay ni Lilith. Hindi mapakali sa kanyang natuklasan. Sino si Victor? At bakit parang may alam siya tungkol sa kanya? Pagkapasok niya sa bahay, nadatnan niya si Lilith na nakaupo sa sala. Tahimik na nakatitig sa bintana na tila may hinihintay. Nang makita siya ng babae, agad itong tumayo. Nagpunta ka sa bayan, sabi ni Lilith. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Tumango si Daniel. Oo, at may nakilala akong lalaking ang pangalan ay Victor. Kilala mo ba siya? Saglit na natahimik si Lilith. May lungkot sa kanyang mata, ngunit mabilis itong nawala. Oo, sagot niya sa wakas. At sana hindi mo siya muling makasalamuha. Bakit? Tanong ni Daniel, lumapit sa kanya. Sino ba siya? Huminga ng malalim si Lilith bago nagsalita. Daniel, may mga bagay sa bayang ito na mas mabuting hindi mo na lang malaman. Pero bakit? Mading tanong ni Daniel. Bakit parang lahat ng tao rito ay may tinatago? Lumingon si Lilith sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang isang bagay na hindi pa niya napapansin noon. Takot. Dahil hindi ka dapat narito, Daniel. Nagpatuloy si Lilith, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Alam mo ba kung anong klaseng bayan ng Luna? Hindi ito tulad ng ibang bayan. Oo, mukha itong normal, pero sa likod ng katahimikan, may isang bagay na bumabalot dito. Isang lihim na matagal nang pinoprotektahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel. Ang puso niya ay bahagyang bumilis ang pintig. Saglit siyang tiningnan ni Lilith. Parang nag-aalinlangan kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Pero sa huli lumapit siya kay Daniel at bumulong. Daniel, hindi tao ang karamihan sa mga nakatira rito. Nanatiling tahimik si Daniel matapos marinig ang revelasyon ni Lilith. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magduda. Hindi totoo ang sinabi ni Lilith, hindi ba? Hindi tao? Ulit niya, halos hindi makapaniwala. Ano ka ba, Lilith? Anong klaseng biro yan? Ngunit hindi nagbiro si Lilith.
Ang kanyang titig ay seryoso at sa kabila ng kanyang malaanghel na mukha, may kung anong lungkot at pangamba sa kanyang mata. Hindi ako nagbibiro, Daniel, sagot ni Lilith. Maraming nilalang sa mundong ito na hindi alam ng karamihan. Isa ang Luna sa natatanging lugar kung saan sila maaaring mabuhay ng tahimik. Nilalang? Iniling ni Daniel ang ulo. Aswang ba ang tinutukoy mo? Hindi sumagot si Lilith. Ngunit sapat na ang katahimikan niya upang magpatibay ng hinala ni Daniel. Napaatras siya, hindi makapaniwala. Huwag mong sabihin na isa ka rin sa kanila. Lumingon si Lilith sa bintana. Animoy hindi sigurado kung dapat niyang sagutin ang tanong na iyon. Sa labas unti-unting bumabalot ang dilim sa bayan. Daniel, muli niyang wika, hindi ko nais na matakot ka. Ang gusto ko lang ay malaman mong delikado ang manatili ka rito. Naguguluhan at hindi alam ang dapat gawin. Napaupo si Daniel sa sofa. Lahat ng bagay sa bayan, ang tahimik na lansangan, ang mga kakaibang titig ng tao, si Victor, lahat ay unti-unting nagkakaroon ng kahulugan. Kung totoo ang sinasabi ni Lilith, nasa isang bayan siya ng mga nilalang na dapat ay hindi na umiiral sa mundong ito. At ngayon alam na nila na alam niya ang kanilang sikreto. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang pares ng mapupusyaw na mata, ang lihim na nagmamasid mula sa dilim, si Victor, at hindi siya nag-iisa. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Mula sa isang maamong babae, naging isang nilalang si Lilith na hindi inakala ni Daniel na maaaring umiral. Ang yuka niyang balat ay bahagyang dumilim, at ang kanyang mga mata, dating malalim, at mapupungay ngayon ay nag-aalab sa isang nakakakilabot na pulang liwanag. Naglabasan ng mahahabang kuko mula sa kanyang mga kamay. Matutulis at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at nasilayan ni Daniel ang matatalim niyang pangil. Lumayo ka sa kanya, Victor, malamig na banta ni Lilith. Ngumiti lang si Victor, tila hindi nagulat sa pagbabagong anyo niya. Alam mong hindi kita papakawalan, Lilith, sagot nito. Alam mong matagal na kitang hinihintay na bumalik sa tunay mong tahanan. Hindi na siya sumagot. Sa isang iglap, bigla siyang sumugod kay Victor. Mabilis, parang isang aninong nilamon ng hangin. Napapikit si Daniel sa bilis ng mga pangyayari. Bang! Isang malakas na tunog ng pagbangga ang pumuno sa ere. Nang imulat niya ang kanyang mata, nakita niyang nagsalpukan sina Lilith at Victor. Kapwa nila ginamit ang kanilang matatalim na kuko. Bumabangga ang mga ito sa isa't isa. Naglalaban ng walang alinlangan. Mabilis si Lilith, halos hindi mahuli ng mata ni Daniel ang kanyang paggalaw. Nagpagulong-gulong sila sa lupa, nagsusubukan ng lakas. Ngunit hindi rin papatalo si Victor. Isang malakas na hampas ang natanggap ni Lilith, dahilan para mapatalsik siya sa ere at bumagsak sa lupa. Lilith! Sigaw ni Daniel, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na bumangon ang babae. Napangiti si Victor, tila hindi man lang pagod. Mas lumakas ka, Lilith, pero hindi ka pa rin kasing lakas ng dapat mong maging. Hindi ito sumagot. Sa halip biglang lumitaw si Lilith sa harapan ni Victor. Sinunggaban ito ng matatalim niyang kuko. Sa pagkakataong ito, siya ang nakalamang. Isang malalim na sugat ang lumitaw sa balikat ni Victor. Napatras ito, nakakunot ang noo sa sakit. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lang siya. Ganyan nga, bulong ni Victor. Ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas. Ngunit hindi pinansin ni Lilith ang hamon. Sa halip mabilis niyang hinila si Daniel saka tumakbo palayo. Lilith! Sigaw ni Victor. Hindi mo siya matatakasan. Kahit saan kayo magpunta, matatagpuan ko kayo. Ngunit hindi siya nilingon ni Lilith. Sa gabing iyon habang tumatakas sila sa gitna ng dilim, alam ni Daniel na isang malaking lihim ang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi lang tungkol sa bayan ng Luna, kundi pati na rin kay Lilith. Sino ba talaga siya? Arawan Siu, ang tunay niyang pagkatao. Sa kabila ng bilis ng takbo nila, dama ni Daniel ang panlalamig ng kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya maintindihan na katotohanan. Ang babaeng, inakala niyang mailap ngunit ordinaryo lang, ay isa palang nilalang na hindi niya lubos na maunawaan. Hindi siya sigurado kung gaano na sila kalayo mula sa bayan ng Luna, pero hindi siya bumitaw kay Lilith. Nararamdaman niya ang panginginig ng kamay nito. Kahit na sa panlabas ay matapang siyang lumalaban. Nang marating nila ang isang abandonadong kubo sa dulo ng kagubatan, doon lang sila huminto. Hingal na hingal si Daniel, habang si Lilith ay nanatiling alerto.
Pinakikiramdaman kung may humahabol pa sa kanila. Lilith. Nagsimulang magsalita si Daniel, ngunit agad siyang pinigilan ng isang matalim na tingin nito. Wala tayong oras para sa mga tanong, aniya. Mas ligtas tayo rito kaysa sa bayan, pero hindi ibig sabihin ay hindi nila tayo mahahanap. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, pinagmasdan niya si Lilith. Ang anyo nito, ang paraan ng paghinga, ang mga mata nitong puno ng lungkot at pag-aalala. Ikaw ba talaga si Lilith? Tanong niya sa wakas. O niloko mo lang ako simulat sa pool? Napakurap si Lilith. Halatang nasaktan sa tanong niya. Hindi kita niloko, sagot niya. Ako pa rin ang Lilith na nakilala mo. Pero isa kang aswang. Napatingin ito sa malayo bago bumuntong hininga. Oo, tahimik ang sumunod na mga segundo. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa kagubatan ang naririnig. Ano ka talaga, Lilith? Muling tanong ni Daniel. Bakit parang takot na takot si Victor na mawala ka? Ano bang meron sa'yo? Hindi agad nakasagot si Lilith. Para bang may bumabagabag sa kanya. Kailangan mo nang malaman, Daniel. Aniya sa mahina ngunit matatag na tinig. Ang bayan ng Luna ay isang kanlungan para sa aming mga nilalang. Mga aswang, pampira maligno. Lahat ng nilalang na hindi tinatanggap sa mundo ng tao. Tumango si Daniel. Hinihintay ang kasunod na sasabihin nito. Pero hindi ako tulad nila. Napakonotno siya. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Lilith sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Dugo ng tao at dugo ng halimaw ang nananalaytay sa akin. Bulong niya. Ako ang bunga ng dalawang mundong hindi dapat nagtagpo. Napatigil si Daniel. Hello ka? Tanong niya hindi makapaniwala. Tumango si Lilith. At hindi lang basta halo, Daniel. Ang lahi ko. Ako ang tanging ganito sa buong bayan. Biglang may malakas na tunog. Mula sa labas parang may lumapag sa lupa ng may puwersa. Napatayo si Lilith agad na itinulak si Daniel palayo sa pinto. Narito na sila. Bago pa man sila makatakbo, bumukas ang pinto sa isang malakas na pag-uga. Doon sa madilim na pintuan muling lumitaw si Victor. Nahanap na rin kita, Lilith. Hindi na ako babalik sa bayan ng Luna. Tila may bahagyang lungkot sa mga mata ni Victor. Ngunit mabilis itong nawala. Hindi mo naiintindihan, Lilith. Hindi mo matatakasan kung ano ka. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa isang upuang lumang kahoy. Handang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Napatingin si Victor kay Daniel. Saka ngumiti. Daniel, hindi mo naiintindihan kung sino ang kasama mo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Mabilis na putol ni Lilith. Halatang hindi niya gustong marinig ang sasabihin ng lalaki. Ngunit hindi na tinag si Victor. Alam mo bang siya ang susunod na magiging reyna ng Luna? Nanlaki ang mata ni Daniel. Ano? Hindi totoo yan. Singal ni Lilith. Ngunit halata sa kanyang mukha na may bahid ito ng katotohanan. Lilith, hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, sagot ni Victor. Ikaw ang susunod na mamumuno sa ating lahi. Ikaw ang susunod na tagapagmana ng trono. Napaatras si Daniel. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang narinig niya. Ikaw ang reyna ng mga aswang. Maring napapikit si Lilith. Hindi ako reyna. At hindi ko gusto ang pagiging isa sa kanila. Natahimik si Victor. Bago lumapit ng isang hakbang. Pero hindi mo mababago ang tadhana mo, Lilith. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. At sa isang iglap, lumitaw sa likuran ni Victor ang dalawa pang nilalang. Parehong matangkad. May mahahabang kuko at matitingkad na pula ang mga mata. Sumama ka na, Lilith. Sabi ni Victor sa mas malamig na tono. Alam mong hindi mo sila kayang labanan ng mag-isa. Napatitig si Lilith kay Daniel. Alam niyang wala na silang ligtas na daan palabas. Kailangan nilang lumaban. Napakuyom ang kamao ni Lilith. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Victor at ang mga kasama nito sa isang harapang laban. Hindi sa ganitong sitwasyon. Kailangan nilang gumamit ng talino, hindi lang lakas. Daniel, bulong niya hindi inaalis ang tingin kay Victor. Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka. Ngunit bago pa makasagot si Daniel, biglang lumusob si Victor. Mabilis na parang hangin diretso kay Lilith. Sa huling segundo bago siya maabot, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Lilith. Lumundag siya patalikod at sinipa ang lumang lampara sa tabi ng pinto. Agad itong bumagsak at tumilapon sa mga tuyong kahoy sa sahig. Boom! Mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng kubo. Sa isang iglap, nabalot ng liwanag ang paligid. Daniel, ngayon na. Sigaw ni Lilith. Hindi na nagdalawang isip si Daniel.
Mabilis siyang tumakbo palabas ng kubo at kasunod niya si Lilith. Napaatras si Victor at ang kanyang mga kasamahan, pansamantalang naharang ng lumalagablab na apoy. Hindi kayo makakatakas magpakailanman, sigaw ni Victor mula sa loob. Ngunit hindi na sila lumingon. Dumiretso sila sa kagubatan. Mabilis na tumatakbo habang ang kanilang mga anino ay sumasabay sa liwanag ng sunog mula sa likuran. Habang tumatakbo, ramdam ni Daniel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Lilith, saan tayo pupunta? Higit na ligtas ang labas ng luna, sagot niya, hindi humihinto. May isang lugar kung saan hindi nila tayo agad mahahanap. Napatigil saglit si Daniel. Bakit hindi mo agad sinabi? Anong lugar yon? Saglit na natahimik si Lilith bago sumagot. Sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga halimaw, may isang lugar kung saan ako tunay na nabibilang. Nanlamig ang katawan ni Daniel. Ano ang ibig sabihin ni Lilith? At mas mahalaga, ano pa ang hindi niya alam tungkol sa kanya? Patuloy na tumakbo sina Lilith at Daniel sa gitna ng kagubatan. Hindi lumilingon kahit ramdam nilang hindi. Magtatagal ay mahahabol silang muli ni Victor at ng kanyang mga kasamahan. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumasabay sa bilis ng kanilang pagtakbo, habang ang liwanag ng nasusunog na kubo ay unti-unting nawawala sa kanilang likuran. Matapos ang ilang minuto, unti-unting bumagal si Lilith at hinila si Daniel papunta sa isang makitid na daan sa pagitan ng malalaking puno. Sa kabila ng kadiliman, may kakaibang enerhiya sa paligid, parang may hangin na humihigop sa kanilang presensya. Malapit na tayo, bulong ni Lilith. Malapit saan? Hingal na tanong ni Daniel. Sinisikap humabol sa kanyang paghinga. Huminto si Lilith sa harapan ng isang malaking bato. Napapalibutan ng mga ugat ng puno. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang isang mahinang asul na liwanag mula sa kanyang palad. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ano yan? Tumingin sa kanya si Lilith, may lungkot sa kanyang mata. Ito ang hangganan ng dalawang mundo. Ang lugar kung saan is maaaring magtagpo yung mga tulad ko at ang mga tulad mo. Bago pa makapagsalita si Daniel, biglang lumakas ang paghihip ng hangin. Tay, alam kong hindi mo kayang takasan ako magpakailanman, Lilith. Napalingon silang dalawa at doon sa dilim ng kagubatan, lumitaw si Victor kasama ang kanyang dalawang kasamahan. Ang pulan nilang mata ay kumikislap sa ilalim ng anino ng mga puno. Napakuyom ng kamao si Lilith. Wala na akong babalikan sa luna, Victor. Tigilan mo na ito. Ngumiti lang si Victor. Hindi mo naiintindihan, Lilith. Hindi lang ikaw ang apektado rito. Ang buong bayan ng luna ay magugulo kung hindi ka babalik. Ikaw ang susi sa balanse ng ating mundo. Hindi kumibos si Lilith, ngunit halata kay Daniel na nag-aalangan ito. Huwag kang makinig sa kanya, bulong niya kay Lilith. May sarili kang buhay. Hindi nila dapat kontrolin kung sino ka o kung saan mo gustong mapabilang. Isang malakas na tunog ang pumuno sa ere. Biglang gumalaw ang bato sa harapan nila. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa maliit na siwang, parang isang pintuang nagbukas sa pagitan ng dalawang mundo. Napaatras si Daniel habang si Lilith ay mahigpit na nakatingin kay Victor. Sumama ka na sa akin, Lilith, sabi ni Victor, o mas pipiliin mong tumakas sa bambuhay. Napatingin si Lilith sa liwanag ng portal. Ito na ba ang pagkakataon niya upang tuluyan ng makalaya? Tahimik na nagtagpo ang mga mata ni Lilith at Victor. Sa likuran nila, patuloy na nagliliwanag ang portal, isang daan, palabas sa mundong matagal nang nagkulong kay Lilith. Ngunit sa harapan niya, nakaharang si Victor at ang kanyang mga kasamahan, handang ipaglaban ang kanilang mundo upang hindi siya makaalis. Kung aalis ka, Lilith, seryosong sabi ni Victor, hindi ka na maaaring bumalik kailanman. Napakuyom ng kamao si Lilith. Alam niyang totoo ang sinabi nito. Johnny Woodcock di sing beyond mena, prasikiling mga nilalang. At kung pipiliin niyang umalis ngayon, hindi na siya kailanman magiging bahagi nito. Handa akong tanggapin yon, sagot niya. Mabilis na lumundag si Victor papunta sa kanya. Ngunit sa huling saglit itinulak siya ni Daniel palayo. Bumagsak silang dalawa sa lupa habang nagsimulang gumalaw. Ang portal, unti-unti nang nagsasara. Ang daan patungo sa bagong mundo. Daniel Bilas! Sigaw ni Lilith. Mabilis silang tumayo at bago pa makagalaw si Victor, hinawakan ni Lilith si Daniel at tumakbo papasok sa portal. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanila. Timsa na huling sandali bago tuluyang magsara ang portal,
Narinig pa nila ang sigaw ni Victor. Isang sigaw ng pagkawala at pagkatalo. Tumesi aki huwar. Nagising si Daniel sa malamig na lupa. Ang kanyang katawan ay bumalot ng kakaibang enerhiya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata at nakita niya si Lilith na nakatingin sa paligid. Nasa isang kakaibang lugar sila, hindi na luna. Ngunit hindi rin ito ang mundong alam ni Daniel. Ang langit ay tila puno ng bituin. Ngunit ang lupa ay parang yari sa makikinis na kristal. Sa paligid nila, may mga nilalang na hindi niya pa nakikita. Hindi mukhang halimaw, ngunit hindi rin mukhang tao. Napalingon si Lilith kay Daniel at ngumiti. Tayo na, Ania. Ito na ang bagong simula natin. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel at nagsimula silang lumakad patungo sa hindi nila kilalang hinaharap. At doon nagtapos ang kwento ng aswang na umiwas sa kanyang kapalaran at ng lalaking sumugal sa pag-ibig na hindi niya akalaing matatagpuan sa isang mundo na hindi sa kanya.